Ang spiritual na pagmumuni-muni ni Father Dalzon na piniling CP mula isang kabanata sa Christ is My Life, The Spiritual Legacy of Father Dalzon ayon sa akda ni Frater Andres Seve, isang Pranses na misyonerong manunulat ng Augustinian of the Assumptions. Ang akda na ito na ang espiritual na pamana ni Father Emmanuel Dalzon mula sa pahina 71 hanggang 81 na aking isinatagalog. Si Father Emmanuel Dalzon ay isang pari at relihiyoso na ipinanganak noong ika-30 ng Agosto taong 1810 sa Pransya. Siya ay nagtatag ng Religious of the Assumption, isang relihiyosong kongregasyon na naglalayong maglingkod sa Diyos at sa mga tao. Kilala siya bilang isang makabagong lider at teologo na nagtaguyod ng mga prinsipyo ng pananampalataya at paglilingkod sa gitna ng mga hamon at paghihirap. Si Father Dalzon ay kilala rin sa kanyang mga sulatin, kung saan isa sa mga pinakatanyag na akda niya ay ang Écrits Spirituels. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa, ipinahayag niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa paghihirap at pagiging tapat sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga aral at kontribusyon ay nananatiling mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano hanggang sa kasalukuyan. Ito ang simula ng kanyang spiritual legacy mula sa Kabanata 7. Ang siyensya ng paghihirap. Ang tao na nagdusa ng labis. Kahit sa oras na ito alam kong mahal mo ako. Hindi ako natatakot dahil nandito ka. Nagkasakit ako noong Mayo, 1854, at tumagal ang aking sakit ng 3 o 4 na taon na may hindi kapani-pani, walang pagkapagod at paghihirap. Noong ika-19 ng Mayo taong 1854, siya ay nagdusa ng malubhang atake. Isang taon, ito ay naidiagnose bilang cerebrospinal meningitis. Ang sakit ay umatake sa kanyang katawan at sa kanyang kakayahang magtrabaho sa intelektual. Dumaan siya sa mga panahon kung saan ang pinakamaliit na pag-aalala, isang thunderstorm, ang hangin ng timog ay magdudulot sa kanya ng napakasakit na sakit ng ulo na hindi siya makakasulat ng isang linya, magsabi ng 5 dekada ng rosaryo, magpatuloy sa isang pag-uusap, o kahit isipin. Sa loob ng 2 taon kailangan niyang tanggapin ang buhay sa mabagal na pagkilos. Oo, siya, ang walang kapagurang tao ng aksyon, at sa edad na 44. Ang 2 taong ito ng pisikal na paghihirap ay pinabigat ng 2 malubhang moral na pagsubok, ang kabiguan ng kolehiyo at ang kakulangan ng mga bokasayon para sa kanyang bagong ipinanganak na kongregasyon. Siya ay talagang natututo na maranasan ang krus. 4 na buwan matapos ang kanyang atake, sinulat niya, ang gabi ng pananampalataya ay lumilitaw sa akin bilang isang bangin kung saan kailangan mong magpakawala habang hawak ang krus at tinatanggap ang lahat ng itinuturo at sinasagisag nito. Siya ay magtuturo sa amin ng mga aralin ng krus sa kanyang mismong buhay na mas kapanipaniwala kaysa sa kanyang mga pagsusulat. Sa kabanatang ito, sa makatuwid, mas matalino na pag-usapan siya kaysa sa kanyang estilo na pinakaluma. Nang walang pangalawang tingin sa kung ano ang naging, pumasok siya sa pisikal na limitadong buhay. Sa katunayan, isang buhay na halos wala kundi, lawi ng pisikal at moral na mga pagsubok na ngayon ay bumaba sa kanya, sa isang isipan na mabuhay doon at saka ang Diyos gusto at ang paraan niya gusto itong mabuhay. Ang resulta ng buong pusong pagtanggap ng paghihirap ay hindi lamang siya nagtiis ng higit sa karangalan kundi talagang nagtagumpay siya. Ang pinakamalaking pag-unlad patungo sa kabanalan sa loob ng madilim na tunnel na ito.
Siya ay magagawang sabihin mula sa kanyang sariling karanasan na ang Kristiyanong buhay ay hindi ang pagkakaligtas mula sa paghihirap kundi ang pagpapabanal ng paghihirap. Sa pagsubaybay sa kanyang paglalakbay sa buhay sa loob ng 4 na taon na ito, mga panahong ng kamatayan, ng puro at simpleng kalungkutan. Ang taong ito na maaaring tulungan tayo na tanggalin ang ideya na ang karamdaman at mga pagsubok sa moral na hindi gaanong angkop sa ganitong uri ng bagay ay ang buhay na patunay ng kung ano ang posible para sa atin kapag tayo ay pinakamahina. Kailangan ba nating ibigin ang paghihirap? Sa panahon na ito ng kanyang buhay, sinimulan niya ang tinatawag niyang Reflection Journal, na naglalarawan ng kanyang mga unang hakbang sa bagong landas, 17 ng Setyembre taong 1854, ang mahal na birhen ng mga hapis. Humiling ako sa mahal na birhen na makamit ko sa pamamagitan ng paghihirap na aking pinagdaanan sa paanan ng krus ang biyaya ng pagpapanganak ng aming maliit na pamilya na may kasamang sakit kahit gaano man ito kalaki. Kahit gaano man kalaki, gusto niya ang inaasahan ng Panginoon sa kanya sa panahong ito. Humiling ako sa Panginoon na ipakita sa akin ng malinaw ang kanyang kalooban. Sa akin ay tila pinapadala niya ako upang mapahiya, upang magdusa, upang mamatay. Iniisip niya ang kamatayan, tiningnan niya ang kanyang nakaraan. Hindi ako naging isang santo, hindi ko pinilit ang iba na maging banal. Mas nagulat ako kaysa kailanman sa iyon. Matapos ang pagtingin sa kanyang nakaraan, tinanggap niya ang kanyang karamdaman sa isang aktibong paraan. Sa palagay ko, maaari kong tanggapin ang aking karamdaman tulad ng isang santo, at sumailalim sa isang malaking pagmamahal sa lahat ng mga bagay na maaaring mangyari sa akin na pinakamabigat. Iyon ay tapos na, natutuwa akong may sakit ako, sapagkat ang ating Panginoon gusto ito at ito ay inaalok ko sa Kanya na may buong pagmamahal. Hindi ko alam kung nais ng Diyos na hilingin ko ang kalusugan, at nais ko lamang ang nais niya. Kung nais niya na hilingin ko ang kalusugan, tila sa akin na ito ay dapat gawin sa pamamagitan ng mahal na birhen ng Rochefort. Ito ay nangangahulugang maglakad ng mga 18.5 milya, at tapusin ang paglalakbay ng walang sapatos. Ang mga salita ay naging katotohanan. Sa misa, habang hawak ko ang hostia sa aking mga kamay, hiningi ko sa Diyos na dalhin din niya ako bilang isang hain. Maaari kong tularan ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagiging isang hostia at handog tulad niya. Sinasabi niya ng detalyado kay Ina Maria Eugenia ang pag-unlad ng kanyang pagbabago, ang pagsunod at tiwala sa Diyos ay lumalakas araw-araw. Ngunit ang aking ulo ay sumasabog. Kapag nagsasalita si Father Dawson sa atin tungkol sa krus, huwag nating kalimutan na siya ay nasa pinakamataas ng kanyang pagsubok at pagnanais. Siya ay nagpapakain sa imitasyon ni Kristo. Binabanggit niya ang isang bahagi mula sa Kabanata 18 kung saan sinasabi ni Jesus, "Mula sa oras ng aking kapanganakan hanggang sa aking huling hininga sa krus, hindi ako naglaan ng isang sandaling hindi naghihirap." Sa kabutihang palad, hindi totoo ang pahayag na iyon. Ngunit ang ideya ay malinaw na nagustuhan niya. Kailangan pa ba nating pag-usapan ng dolarismo? Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbabasa ng kanyang mga panawagan na magdusa, nakikita ko sa kanila ang isang napaka-positibong doktrina para sa pamumuhay sa panahon ng pagsubok, na nagbibigay daan, siyempre, sa mga panlasa at estilo ng kanyang panahon.
Ang mga pagbabago niya sa usapin ng estilo ay makabuluhan. Halimbawa, sinasabi niya, magkakaroon tayo ng mga santo kapag natagpuan natin ang mga taong uhaw sa paghihirap. Ngunit agad niyang ipinaliwanag, mayroon tayong mga santo kapag ang mga tao ay nag-a-accent sa paghihirap. Makikita natin ang pagbabago sa isang paanyaya sa mga tertiaries. Ibigin ang paghihirap, ay naging, dalhin ang pasanin ng paghihirap ng may pagmamahal. Sa palagay ko, ang paglipat mula sa paghahanap ng paghihirap tungo sa pagtanggap ng paghihirap ang susi sa pag-unawa sa kanyang mga sulatin hinggil sa Kristiyanong paraan ng pagharap sa paghihirap. Tinutuloy ang paanyaya upang ipahayag ng malinaw ang kanyang kaisipan. Sa aking sariling katawan, ako ay nagpupuno ng kung ano ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, ang simbahan, Col 24 minuto pasado alauna. Ang pinaka-primordial na aktibidad ng isang Kristiyano na naghihirap ay gawing katulad ni Kristo ang kanyang sakit. Sinasabi ni Father Dawson sa atin, maraming bagay ang nagbabago sa paanan ng krus. At nag-aalok siya ng praktikal na paraan upang palaging handa tayong magdusa tulad ni Kristo, magkaroon ng krusipyo at gawin itong kaibigan sa lahat ng mga araw. Isang mahabang teksto niya ang naging popular sa ilalim nito. Sa kasalukuyan, hindi ito matatanggap ngunit ang espiritu nito ay patuloy na may bisa. Sa umaga, tingnan si Kristo sa krus upang ay pangako sa kanya na mahigpit na dalhin ang anumang krus natin sa buong araw. Isipin muli ang krus sa mga sandaling may kabalisahan at pakikipaglaban. Sa gabi, pumunta sa paanan ng krus upang magbigay ng ulat ng ating araw sa Panginoon. Hindi lahat ay naaakit sa gayong pakikipagkaibigan sa krus. Ngunit ang mga taong may sakit, malungkot, nababalot sa mga alalahanin at kalungkutan ay maaaring makahanap dito ng paraan upang hindi hayaang sila'y magdusa mag-isa sa kanilang sulok tulad ng mga hayop. Ang pagdadala ng lahat ng paghihirap sa paanan ng krus ay isa sa mga malalaking lihim ng buhay ni Father Dawson. Ecrit Spirituals, p. 1230-1232. Ang teksto ay sumusunod, kung hahalikan mo ang iyong krusipyo ng may pagmamahal sa umaga kapag bumabangon ka at ipinangako mo na dalhin ang iyong krus sa buong araw, sumusunod sa mga yapak ng banal na krus. Kung sa iyong pagmumuni-muni ay naglalayon kang aile ang iyong sarili sa dambana ng sakripisyo ni Jesus. Kung upang buhayin ang iyong pagsisikap ay inilalagay mo ang iyong kamay sa iyong krusipyo paminsan-minsan, hinihigpitan mo ito sa mga sandaling may kabalisahan o tukso. Kung kapag ikaw ay papunta na upang gumawa ng mabuting gawa, iyong sinusundan na ito ay si Jesus Kristo na iyong pinagsisilbihan, hinahalikan mo ang mga sugat ng Diyos na siyang pinagmumula ng buhay ng simbahan at mga tanda ng ating paglilinis. Kung sa gabi, pumupunta ka sa kanyang mga paa upang magulat ng iyong araw, ng iyong pagmamalaking laban sa kanyang pagpapakumbaba, ng iyong pagkamayabang sa harap ng kanyang pagkaapi, ng iyong mga kasakiman sa harap ng kanyang mga kapahamakan, ng iyong pagkakabahala sa harap ng kanyang paghihirap, ng iyong katamaran sa harap ng kanyang mga pawis, ng iyong pagka-egoista sa harap ng kanyang walang hanggang pag-ibig, ng iyong pagkabalisa, pagkairita, mga pagkabigo sa pagmamahal sa harap ng kanyang pagpapasensya at hindi nagbabago na kabaitan, magiging kaibigan ng iyong krusipyo. O sa ibang paraan, mahal na mahal tayo ng Panginoon, tuturuan tayo, palalakasan sa pamamagitan ng kanyang larawan.
Pahihintulutan nating dalhin tayo ng pag-ibig at pagkatapos, ang buong buhay, kaalaman, kaligayahan ay maiuugnay sa mga salitang ito, Jesus Kristo, at si Jesus Kristo na ipinako sa krus. Pangalawang aral sa Kristiyanong praktika ng paghihirap, upang magtagumpay sa pagsasabi tulad ng ginawa ni Jesus, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban, patuloy na inuulit ni Father Dalzan, gustuhin ang nais ng Diyos. Bukod dito, malinaw na ipinakikita niya sa pamamagitan ng kanyang sariling hindi mapagpapakali na paghahanap na kung minsan ay mahirap malaman kung ano ang nais ng Diyos. Kapag kinausap niya ang kanyang mga kapatid na relihiyoso at mga tagapayo, malaya siyang magsabi, ito ang nais ng Diyos sa iyo. Ngunit kapag siya mismo ang kinakaharap ang kanyang sariling pagdurusa, madalas siyang nagdanas ng pagkabahala. Hindi siya kailanman tiyak sa kanyang kalusugan, maliban na lamang kung mayroong kaunting bagay na nagpapabalisa sa kanya. Hindi siya kailanman tiyak kung kailan siya sumulat siya, hindi ako tiyak na malusog upang magpakasakit. At nang siya'y halos 40 taong gulang na, kung tayo'y makinig ng malinaw na malaman kung ano ang hinihingi ng aking kalusugan at kung ano ang dapat kong ibigay sa bigat o kawalan ng kahalagahan ng ilang mga karamdaman, hindi ako masyadong maingat sa aking sarili. Sa dulo, tayo'y nagiging handa na maging duwag. Noong nakaraang Sabado, nais kong sabihin sa Panginoon na ipinagkakatiwala ko ang aking kalusugan sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay mayroon akong napakalakas na atake ng neuralgia na hindi ako makatayo ng maaga. Gusto kong magpatuloy ng walang pag-aalaga sa sarili. At hindi ako bumangon hanggang alas 8:30. Sana'y mas maaga akong bumangon kung may kaunting kabutihan lang ako. Sa usapin ng kagandahang loob. Kamangmangan. Hindi ito kailanman gaanong malinaw tulad ng gusto niya, hindi ko alam kung ano ang dapat kong piliin sa pagitan ng sobra at kulang. Ayaw kong lubusang pagodin ang kalusugan. Ang mga kawalang katiyakan na ito ay medyo nakakabahala. Nagsalita siya sa isa sa kanyang mga tagapayo tungkol sa mga dakilang gawa ng pag-abandona na ating ginagawa. Marahil may halong labanan para sa kagandahang loob sa matigas na kabanata 10 ng direktoryo sa pagpapakasakit, dapat malaman ng mga relihiyoso na sa pagpasok sa kongregasyon, inialay nila sa Diyos ang sakripisyo ng kanilang buhay. Kaya ang kanilang buhay ay hindi na sa kanila, dapat itong maging hindi gaanong mahalaga sa kanila kung ito ay mahaba o maikli, basta ito ay ginagamit para sa kalooban ng Diyos. Palaging bumabalik tayo sa kalooban ng Diyos, na minsan ay mahirap malaman ayon kay Father Dalzan. Gayunpaman, ang kanyang pagtigas sa paghahanap ng kalooban ng Diyos ay tumutulong sa atin na malaman ang isa sa mga pinakamalaking pampalakas loob na espiritual na prinsipyo, ang pagtatanong sa ating sarili kung ano ang nais ng Panginoon ay naglalagay sa atin sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng simpleng katotohanan na tayo'y nagtatanong. Ang Diyos ay tiyak na sisigot sa atin sa isang paraan o sa iba pang paraan sa ating pagnanais na gawin ang inaasahan niya sa atin. Bukod dito, dahil ito ay isang espiritual na paghahanap, sa pamamagitan ng maingat na pakikinig sa Espiritu, mas maigi nating matutukoy ang ating landas bilang mga tao sa mga sandaling ang daan ay naging mahirap sundan. Gayunpaman, malayo sa pag-aasahan na ang Diyos ang magdidikta ng lahat sa atin, kailangan din nating bigyan siya ng kakaibang kasiyahan sa pamamagitan ng paggamit natin ng ating kalayaan at tapang. Marahil ay nasa isang mapanglo at nakakatakot na gabi tayo.
Sa puntong ito, wala nang ibang paghahanap sa ating bahagi. Tanging panalangin ng Getsemani na lamang.